Life After Prison. By Silencio, Kabanata 56. Ang chandelier na ito ay malamang na nagkakahalaga ng daan-daang dolyar. Sa tingin ko ito ay higit pa doon. Sa palagay ko marahil ay nagkakahalaga ito ng libu-libong dolyar. Pagpasok pa lang nila sa bahay, muling natulala ang matandang mag-asawa sa sobrang karangyaan sa loob. Ngumiti si Diane at pinaakyat si Celine, sinundan naman sila ni Severin. Ang living area dito sa taas ay kasing luwag ng nasa ibaba. May mga kwarto din sa magkabilang gilid ng koridor. Ang lugar na ito ay may maraming silid. Tinuro ni Severin. Isang walang magawa na komento ni Diane. Buti naman maraming kwarto dito. Ngayon ay maaari kang magkaroon ng sarili mong kwarto kaysa matulog sa sahig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang komento ay magudyok kay Celine na tumangala at titigan siya ng may kain na hinala. Hindi ba dapat kasama mo si tatay sa pagtulog? Saglit na blanko ang isip ni Diane. Tumingin siya kay Severin bago tumingkayad at sinabi sa anak. Sino ang nagsabi sa iyo na dapat matulog ang mga nanay at tatay? Bilang tugon, tanong ni Celine. Makakakuha ba ako ng isang maliit na kapatid kung hindi kayo natutulog ng magkasama? Agad namang ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala, Celine. Inaasar ka lang ni nanay. Sabay kaming matutulog paminsan-minsan. Oh, nakangiting sagot ni Celine na parang naiintindihan niya. Tumayo ulit si Diane at inikat ang mga mata kay Severin. Bumalik tayo sa pagpili ng ating mga silid. Hindi nagtagal, lahat ay pumili ng kanilang mga silid, at silang tatlo ay nasa tabi ng isa't isa. Sa ganitong paraan, naisip ni Severin, maaalagaan ko sila dahil nasa tabi lang nila ang kwarto ko. Sa sandaling iyon, hinanap ni Blade ang Supreme Commander ni Draco Hall. My brother, nagpakita na siya. Lumitaw na ang hinihintay natin. Ang lalaki, si Larry Don, ay dahan-dahang humihigop ng tsaa. Nang makita ang naguguluhan na hitsura ni Blade, sa wakas ay inilapag ni Larry ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay sa mesa. Tignan mo ang iyong sarili. Ano ang pumasok sa iyo? Ikaw ang second in command, at para sa pinakamabuti. Bakit ka ba kasi kinabahan? Sabi ni Blade. Supreme Commander, yung singsing na binanggit mo. Nagpakita na. Ang Draco Deus Ring. Lumitaw na ang singsing. Dada. Draco Deus. Ang dada. Draco Deus Ring. Baka sa ekspresyon ni Larry ang pagtataka at agad itong tumayo. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali sa nakita mo? Nagpakita ba ang Draco Deus Ring dito sa ating lungsod? Kung totoo iyan, hindi ba ibig sabihin na ito na ang pagdating ng Supreme Leader ng Draco Deus Temple? Oo, ito ay ang Draco Deus Ring. Ipinakita mo sa amin ang singsing na iyon noon, at siniguro kong titingnang mabuti ngayon. Hindi ito maaaring iba kundi ang Draco Deus Ring. Sabi ulit ni Blade. Anong uri ng tao ang ating Supreme Leader? Pinag-isipan ito ni Larry at nagtanong pa. Siya ay isang ordinaryong ngunit gwapong binata sa edad na 20. Naalala ni Blade ang nangyari at sinabi. Siguro dapat kong sabihin sa iyo ang lahat ng nangyari sa araw na ito ng mas detalyado. Maya-maya, sabi ni Larry. Kung ipinakita ni Henry ang mataas na pagpapahalaga sa kanya, dapat alam niya na ang ating Supreme Leader ay hindi isang maliit na bagay lang. Alam mo ba kung saan siya tumutuloy? Dapat tayong magpadala ng isang tao doon para salubungin siya. Pagkasabi nito, medyo nasa sabik niyang sabi. Dumating na ang ating Supreme Leader. Alam mo ba ang ibig sabihin nito, Blade? Ano? Ang ibig sabihin nito? Baka sa mukha ni Blade ang pagtataka. Lahat kayo ay matapang at walang utak. Nangangahulugan ito na hindi natin kailangang matakot sa dalawang kalaban sa hinaharap. May posibilidad na tayo ang maging tunay na pinuno ng underground forces ng Brookborn. Sabi ni Larry. Life After Prison, Kabanata 57. Natuwa si Blade sa narinig at agad na sinabi. Ay oo, bakit hindi ko naisip yon? Nandito na ang ating Supreme Leader, kaya wala tayong dapat ikatakot kung handa siyang tulungan tayo. Tama. Tumanggaw si Larry. Naniniwala ako, tiyak na may kakaiba sa kanya. Kung hindi, hindi siya magiging pinuno ng 12 bulwagan. Nag-utos siya pagkatapos. Lumabas ka at alamin kung saan siya nakatira. Huli na ngayon,
ngunit maaari nating dalhin ang ating mga tauhan upang bisitahin siya bukas o sa makalawa. Alalahanin na ang ating Supreme Leader ay ang ating banal na pag-iral. Ingatan ang iyong mga salita sa lahat ng oras at iwasang magalit sa kanya sa lahat ng paraan. Sa ibang lugar, si Severin ay nagmamaneho sa kalsada nang mamataan niya ang isang restaurant na medyo pinalamutian ng masasarap. Nagpasya siyang doon na sila maghapunan. Pagkababa nila ng sasakyan at nakita sa di kalayuan ang palamuti ng restaurant ay kumunot ang noo ni Judith at mamulong kay Maurice. Mukhang sobrang mahal ang lugar na ito. Sina Maurice, Severin at Diane na nauna sa paglalakad. Sa tingin ko ito ay para sa pinakamahusay kung hindi nila ipapakita ang mga iyon. Hulaan ko na ang mga damit na binili ni Severin para sa amin ngayon ay kasing mahal ng mga ito, kung hindi na lang siya magkakaroon ng $85,000 mula sa $170,000 na hiningi niya sa mga Orwell. Tiyak na mahal din ang kotse, at hulaan ko na halos $10,000 ito. Napabuntong hininga si Judith sa gulat at kinailangan niyang pigilan ang sarili sa pagsigaw ng takot na takot. Masasabi niyang mamahalin ang mga damit dahil sa ganda ng kalidad nito, ngunit hindi niya ito masyadong inisip noon. Nang muli niyang isipin iyon, nakaramdam na siya ng lamig sa kanyang gulugad. Nang makita ni Maurice na si Judith ay malapit ng umiyak, nagmamadaling tinakpan ni Maurice ang kanyang bibig at saka sinabi. 5 taon ang paghihirap ni Diane. Nararapat niyang makuha ang magagandang bagay sa buhay. Ito rin ang kauna-unahan ni Severin na manlibrerang pagkain sa kanila ni Celine. Ipikit mo lang ang isang mata kong mahal. Huwag masyadong mag-abala pagdating ng pagkain, okay? Siguraduhin mong kalmado ka. Tumango si Judith, at tuluyang binitawan ni Maurice ang kamay niya. Ha! Napakalaki ng agwat ng mayaman at mahirap. Si Diane ay nagmula sa isang mas mataas na uri ng pamilya, at pakiramdam ko ang ating anak ay hindi sapat para sa kanya. Napaluha si Judith. Ngunit hindi iyon nagbabago sa katotohanan na siya ay isang mabuting babae. Siya ang nagpalaki kay Celine ng mag-isa nang hindi sinasabi sa atin, at tinulungan pa niya tayo sa kabila ng mahirap na buhay. Kailangang tratuhin siya ng mabuti ni Severin simula ngayon. Sa palagay ko ay sapat na siya para malaman na ito ang landas na pinili niya. Bahagyang ngumiti si Maurice. Grandpa. Grandma. Bilisan mo. Tumakbo si Celine sa pinto ng restaurant at tumalikod para himukin sina Maurice at Judith. Sige. Pupunta na tayo doon. Tuwang-tuwang sagot ni Maurice. Napakabait na babae ni Celine. Napakaganda niya. Nakangiting sabi ni Judith. Pagdating nila sa restaurant, dinala sila ni Severin sa isang table sa tabi ng bintana at umupo. Maligayang pagdating sir. Eto na ang menu. Lumapit ang isang waitress at inabot ang menu kay Severin. Tiningnan ni Severin ang mga ulam na nakalagay dito, at hindi niya napigil ang sumimangot. Ang mga pinakamurang pinggan ay nagkakahalaga ng halos $100, habang ang mas mahal ay nasa daan-daan. Tulad ng para sa red wine, ang hanay ng presyo ay halos $1,000 hanggang $4,000 bawat bote. Natakot sana siya sa mga ganoong presyo 5 taon na ang nakalilipas, ngunit naramdaman niya ngayon na ito ay isang maliit na halaga kumpara sa nakakahilo na numero na nakapaloob sa bank card niya. Mag-order ka ng kahit anong gusto mo, honey. Inilapag ni Severin ang menu sa mesa at sinabi kay Diane. Masasabi ni Judith na ang mga dekorasyon doon ay napakaganda. May isang entablado na may piano sa hindi kalayuan, at isang pianista ang kinuha para tumugtog ng ilang musika. Normal lang noon na mag-alala siya na masyadong mahal ang pagkain doon. Life After Prison, Kabanata 58. Iniunat ni Judith ang kanyang leeg upang silipin ang presyo, at agad na lumubog ang kanyang mukha. Sige, umorder ka na ng kahit anong gusto mo, Diane. Ang mga ilang taon na ito ay napakahirap sa iyo, kaya hindi mo na kailangang magpigil sa unang pagkakataon na ilibre ka ni Severin sa isang pagkain. Naghanda na si Maurice sa mga presyo ng pagkain doon. Kung tutuusin, kakaunti ang tumangkilik sa establishmento na iyon dahil ito ay lampas sa pinansyal na paraan ng mga ordinaryong tao. Ang mga mayayamang negosyante ay tila ang tanging mga customer doon. Matapos makita ang presyo, gayunpaman, hindi pa rin niya napigilan ang kanyang pagsimangot habang dinampot niya ang tsaa sa mesa at nagbuhos ng isang tasa.
Tumangala lang si Dayan sa matandang mag-asawa at ramdam niya ang pagkabalisa nito, kaya napangiti siya at sinabing, "Wala akong gana kumain ng mamantika, Severin. Paano kung pupunta tayo sa ibang lugar?" Sa pagkakataong iyon, isang mayamang binata ang nagkataong dumaan kasama ang kanyang grupo ng mga kaibigan, at agad na nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita si Dayan. Agad naman siyang ngumiti. "Napakagandang palusot, magandang babae. Kung hindi mo kayang bayaran, sabihin mo na lang. Huwag gumawa ng mga dahilan kung paano mo gusto ang anumang mamantika na pagkain." Naghahain sila ng mga imported na yulang dito, kasama ang abalone at isda. Lahat ay masarap, at ang sopas ay hindi masyadong mamantika, hindi ba? Hindi ko akalaing bibilhin ng waitress ang dahilan mo. Umasim ang mukha ni Dayan nang marinig ang sinabi ng lalaki at malamig siyang napaatras. "Kakayanin ko man o hindi na kumain dito ay walang kinalaman sa iyo, hindi ba?" Iniunat ng mayamang binata ang isang hintuturo at inilagay ang isa pang kamay sa likod ng upuan sa tabi ni Dayan. Bahagya siyang yumoko at ngumiti ng mapakla habang ikinakaway ang kanyang daliri at sinabing, "Tumahimik ka na, babe. May kinalaman sa akin ang lahat dahil nahulog ako sa'yo sa unang tingin. Kung mangako kang sasama sa akin ngayong gabi, babayaran ko ang iyong pagkain bilang kapalit. Pwede kang umorder ng kahit anong gusto mo. Hahaha, para sa'yo yan si Norman." Tumawa ang isang lalaki sa likod niya. "Maganda ang mata mo, Norman. Sa isang punto ang ganda niya." Ang isa pang medyo mataba na lalaki ay tumawa nang walang pakialam na hindi magiging masaya sina Dayan at Severin. "Hihihi, dahan-dahan naman kayo. Dinala ko lang sila dito para kumain dahil alam kong kaya ko." Napangiti ng mahina si Severin at magalang nasabi sa mga lalaking iyon, "Kaya, sa palagay ko ay dapat kang umalis sa pinakamalayo hanggat maaari, kung hindi, maaari mong makita ang iyong sarili sa isang posisyon kung saan hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan." "Wow, sa tingin mo ba ay hindi ko kakayanin ang mga kahihinatnan?" Lalong naging abusado ang lalaking tinawag ng iba pang Norman nang marinig iyon. "Hahaha. Ang aking salita ay ebanghelyo dito sa mga bahaging ito. At saka, hindi kita kinakausap. Ang tanong ko ay para dito sa magandang babae. Hindi mahalaga kung hindi ka sumasang-ayon. Ang mahalaga ay kung sinabi niyang oo." Nagdilim ang ekspresyon ni Severin at tinapunan niya ng malamig na tingin ang lalaki. Nagsimula nang lumitaw ang isang nakamamatay na tingin mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata, at hahampasin sana niya ang lalaki ng walang kabuluhan kung hindi dahil sa presensya ng kanyang mga magulang at anak na babae doon. Ginawa niya ang kanyang antas para sabihin sa kanyang sarili na pinakamahusay na huwag pansinin ang isang peste na tulad nito at pagkatapos ay sinabi ng magalang, "Sasabihin mo ba sa akin na ang opinyon ko ay hindi mahalaga kapag ako ang kanyang lalaki?" "Oh, nakikita ko." Inayos ng lalaki ang kanyang posture at nagkunwaring nagulat, ngunit pagkatapos ay nagkibit-balikat siya at nagkaroon ng mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. "Paumanhin kung sinira ko ito sa iyo, ngunit nagkagusto ako sa kanya. Maganda pa rin siya kahit nanay na siya. Ma'am, yan ang type ko." Humarap siya kay Dayan at sinabing, "Huwag kang mag-alala, mahal. Maaari mong kainin ang lahat ng mamahaling pinggan dito. Marami pa akong pera. Maaari kong hayaan ang iyong pamilya na tamasahin ang pinakamasarap na pagkain kapalit ng pagpayag mo sa akin na tangkilikin ka ngayong gabi." Walang hiya. Nagngangalit si Dayan at namumula ang mukha sa galit. Agad siyang tumayo at sinabing, "Sa ibang lugar tayo, Severin. Nawalan na ako ng gana sa nakikita kong malaking ipis dito. Gaano kalakas ang loob mo na tawagin akong isang ipis? Inalok ko lang na ilibre ka ng pagkain dahil nagustuhan kita. Sino ka sa tingin mo?" Nang marinig ni Norman na tinawag siya ni Dayan na ipis, naramdaman niyang napahiya siya ng husto sa harap ng kanyang mga kaibigan at itinaas ang kamay para sampelan siya. Life After Prison, Kabanata 59. Sa isang kisap mata, napaupo si Norman sa sahig matapos hawakan ni Severin ang braso niya. Ang pagkakahawak ni Severin ay parang isang pares ng bakal na pang-ipit, mahigpit na nakahawak sa kanyang palso at pinipigilan siyang gumalaw kahit isang pulgada. Ginagawa na ni Severin ang lahat ng kanyang makakaya upang tiisin ang buong sitwasyon,
ngunit hindi ito binitawan ng lalaki at patuloy na lumampas sa kanyang mga hangganan, hanggang sa sampilan pa ang kanyang babae. Hindi niya napigilan ang sarili na magalit kapag umabot na sa ganito. Ang isang lalaking nasa katayuan ni Severin ay hindi kailanman mang-aapi sa babaeng nagdusa ng 5 taon para sa kanya. Nagbigay ng kaunting puwersa si Severin at nabali ang braso ng lalaki sa isang malutong na tunog. Arg! Nagsilabasan ang mga ugat sa noo ni Norman dahil sa sobrang sakit, at ang kailangan lang nito ay kaunting sidsid para bumagsak siya sa lupa. Masakit. Tumutulo ang butil ng malamig na pawis sa noo ni Norman. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Severin na mabali ang braso sa isang simpleng pagkakahawak. Norman, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang kanyang mga kaibigan ay labis na natakot, ngunit dahil sila ay mga kaibigan sa patas na panahon, walang sino man ang nangahas na sumulong at lumaban. Nagkita-kita lang sila at tinulungang makatayo si Norman. Sira na ang braso ko. Dapat nabali. Sobrang sakit. Napaungol si Norman sa sakit. Hoy mataba. Lumabas ka at sabihin sa mga bodyguard ko na pumasok. Hindi mo ba alam kung ano ang gagawin kung mangyari ang ganitong bagay? Napansin agad ng matabang lalaki na naghihintay sa labas ang mga bodyguard ni Norman kaya naman agad itong tumakbo palabas sa pagkataranta matapos siyang sampilan. Lahat kayo masama. Gusto mong sampilan ang nanay ko, kaya buti na lang lumaban ang tatay ko. Tila hindi natakot si Celine at pumalakpak pa sa gilid. Grabe ito, Severin. Nilagay mo na naman ang sarili mo sa gulo. Bumaba ang ekspresyon ni Diane habang nag-aalalang bulalas. Ngumiti ng mahina si Severin. Nakita mo naman ang nangyayari diba, honey? Sasampalin ka na sana niya kung wala akong ginawa. Wala akong pakialam kung target ako ng mga tao, pero mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaang may mang-api sa asawa ko. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Diane na nakaramdam ng pagkalabo sa kanyang puso. Walang humpay ang lalaki at hindi alam kung kailan siya susuko kahit nanilinaw niya na gusto niyang pumunta sa ibang lugar. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo sa posibilidad na hindi niya sila papayagang umalis hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Parehong nag-aalala sina Judith at Maurice at nalilito kung ano ang dapat nilang gawin. Biglang may naisip si Judith at sinabi kay Severin. Severin, kailangan mong tawagan si Mr. Henry at humingi ng tulong sa kanya. Sinabihan lang ng lalaking iyon ang kanyang kaibigan na tawagan ang kanyang mga bodyguard. Hindi mo kaya silang lahat? Nagkibit balikat si Severin. Huwag kang mag-alala, nanay. Kakayanin kong harapin silang lahat. Ang isang matalino ay nagturo sa akin ng maraming bagay sa bilangguan, at ito ay magiging madali bagay para sa akin na harapin ang mga taong ito. Hindi na natin kailangang abalahin si Mr. Henry para tulungan tayo sa lahat, at tsaka, gabi na. Ang mga tao ni Mr. Henry ay hindi makakarating sa oras kahit natawagin ko sila. Pagkasabi noon ay naghilamo si Severin sa kanyang mga kamay at naglakad papuntang koridor para hintayin ang mga bodyguard. Nasaan na ang tanga na bamali ng braso mo, Mr. Norman? Bubugbugin ko siya hanggang sa mamatay. Galit na sabi ng isang kalbong lalaki habang nagmarcha papasok kasama ang 3 pang lalaki. Ayan. Yung lalaking yun dyan. Gusto kong baliin mo ang kanyang mga paa. Nagngangalit ang mga ngipin ni Norman at tinuro si Severin gamit ang hindi naputol na kamay. Dagdag pa niya. At saka, gusto kong kunin mo ang babaeng iyon sa tabi niya at dalhin sa kotse ko. Isinusumpa ko pupunta ako sa ibabaw ng kaawa-awa ngunit magandang asong babae na ito ngayon. Si Norman ay hindi sapat na hanggal o matapang nasaktan ang mga mula sa mayayaman at makapangyarihang mga pamilya. Nang makita niya ang paraan ng pagtingin ni Diane sa menu at narinig niyang sinabi nito na gusto niyang pumunta sa ibang restaurant, nadama niya na ang buong pamilya ay isang grupo lamang ng mga mahihirap. Pagdating sa mga mahihirap, maaari niyang apihin ang mga ito hanggat gusto niya, at hindi magiging problema para sa kanya na palihim na patayin ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa ibang pagkakataon. Sige sir. Ipaubaya mo na lang sa amin. Sabi ng kalbo habang tinatapik ang dibdib. Agad namang humakbang ang 4 patungo kay Severin, habang si Diane naman ay nakakunot lang ang noo at tinakpan ang mga mata ni Celine. Life After Prison, Kabanata 6 na po.
Pasensya na at medyo malupit ang ginawa ng anak ko kanina, pero ang mabait na sir dito ang unang nagsimula. Paano kung umupo tayo at pag-usapan ito? Babayaran namin ang mga gastusin sa pagpapagamot. Nagsimula agad na humingi ng awa si Judith nang makita niya iyon. Hihihi, hindi ito magagawa, matanda. Hindi mo ako mabibili. Kaya ba ninyong bayaran ang aking mga gastusin sa pagpapagamot? Kung maaari kang umubo ng 1.5 milyon, kung gayon sa lahat ng paraan, magagawa mo ito. Natawa si Norman nang makita ang kilos ni Judith. Napatulala si Judith nang marinig ang kabuuan na iyon. Ito ay sadyang napakalaki. Lumapit sa kanila ang 4 na bodyguard at akmang Cecilacay, ngunit sunod-sunod na pinatumba silang lahat ni Severin bago pa man sila makagawa ng anuman. Napangiwi silang 4 sa sakit sa lupa. Paano ito posible? Di ba mersenaryo kayong lahat? Gaano kakawalang kwenta kayong mga mersenaryo? Gulat na gulat si Norman nang makita ang nangyari. Sir, siya po. Masyado siyang malakas. Hindi kami tugma sa kanya. Sigaw ng kalbong lalaki habang napangiwi sa sakit. Ang isa pang bodyguard ay humawak sa kanyang dibdib at sinabi, Sir, bali yata ang tadyang ko. Ha, ang sakit. Sa tingin mo napakagaling mo ha. Sige. Maghintay ka lang. Hindi pa rin nagpahuli si Norman at kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang ina. Sumigaw siya ng malakas at sinabing, Nanay, may nang-aapi sa akin. Hik, dalhin mo na dito ang ibang bodyguards. Siguraduhin na mas marami kang dadalhin dito. Ang galing talaga nitong lumaban, at nabali pa ang braso ko. Oo, dalhin mo ang ulo ng mga bodyguard ng pamilya natin. Ang mga bagong bodyguard sa paligid ko ay isang manloloko. Walang kwenta sila. Oo, nandito ako ngayon. Nakinig si Severin sa mga reklamo ni Norman at nakita niyang nakakatawa ito. Ang mga bodyguard na iyon ay sinanay na mga individual, hindi mga pandaraya, at sila nga sapat na malakas upang madaig ang sinumang ordinaryong tao ng madali. Sa kasamaang palad, para silang langgam sa mata ng taong tinuruan ng Old Waco. Matapos tapusin ang tawag, tinitigan ni Norman ng masama si Severin at sinabing, Tapos ka na. Tapos na ang lahat para sa iyo. Tara na. Magbabantay tayo sa labas para hindi sila makaalis. Inutusan ni Norman ang kanyang mga tauhan at malungkot na naglakad palabas. Takot na takot ang waitress kanina sa nangyari. Samantala, isa pang service crew ang tumatawag sa kanilang amo. Lumapit ang waiter at nahihiyang nagtanong. Sir, gusto mo pa bang mag-order? Bakit hindi? Tumingin si Severin sa kanyang pamilya at sinabi, Nanay, tatay, huwag po kayong matakot. Umupo ka lang at tamasahin ang iyong pagkain. Ako ay kamangha-mangha, pagkatapos ng lahat. Sige. Awkward na ngumiti si Judith pero medyo nag-aalala pa rin. Ito, pakiusap. At ito, gusto ko ang pinakamahal na pagkain. Nako, gusto ko ring mag-order ng mga lobster na ito. Tungkol naman sa red wine, sa tingin ko, 2 muna ang kukunin natin sa ngayon. Alam naman ni Severin na walang kwenta ang pag-utos sa kanyang mga magulang, kaya't siya ay nagpatuloy sa pag-order ng iba't ibang ulam. Ang kabuoang gastos ay malamang na ilang libo man lang. Sige po sir. Malapit nang maging handa ang pagkain mo. Napasulyap ang waitress kay Severin at naramdaman niyang kakaiba ang ugali nito. Sa paghusga sa kung gaano siya kalmado kahit na alam niya na ang isa pang lalaki ay tumawag ng mas maraming lalaki, malamang na si Severin ay hindi isang ordinaryong tao. Kakain tayo ng malalaking lobster, nanay. Masarap ba ang lobsters? Hindi ko pa nasusubukan ang mga ito dati. Halos maglaway na si Celine nang tingnan niya ang malaking lobster sa menu.